Isinagawa ng Bureau of Fire Protection sa Batangas ang kauna-unahang mangrove planting at coastal cleanup activity bilang bahagi ng pangangalaga sa kalikasan. Sa tulong ng iba't ibang ahensya at volunteers, daan-daang mangrove seedlings ang itinanim upang maprotektahan ang baybayin. Alamin ang makabuluhang kaganapang ito, ihahatid ni Ashley Katapang. Isinagawa ng sangay ng Bureau of Fire Protection sa lalawigan ng Batangas ang kauna-unahang mangrove tree planting at coastal cleanup activity sa baybayin ng Barangay Bagong Tubig, San Luis, Batangas. Pinangunahan ito ng BFP Provincial Office at nilahukan ng mga station chief at piling mga kawani mula sa 33 munisipalidad sa buong lalawigan ng Batangas. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na isinagawa ang ganitong uri ng aktibidad na sama-samang pinangunahan ng mga himpilan ng Bureau of Fire Protection sa lalawigan. Nakiisa rin sa programa ang mga voluntaryo mula sa Adventist Community Services ng Central Batangas 2 at mga local government unit ng barangay bilang bahagi ng kanilang patuloy na pakikiisa sa mga gawaing pangkomunidad at pangkalikasan. Sa kabuuan, 350 bungalo ng mangrove seedlings ang itinanim sa nasabing lugar upang makatulong sa pagpapanumbalik at pangangalaga ng mga bakawan sa baybayin. Malaki ang papel ng mga bakawan sa pagprotekta sa mga komunidad laban sa storm surge, pagpreserba ng yamang dagat at pagpapanatili ng balanse ng ekosistema. Sa kasalukuyan po ay nagaganap ang ating coastal cleanup and mangrove planting. Ito po ay programa na ginagawa ng ating mga kabomberohan sa Bureau of Fire Protection. Ito po ay isa sa mga activities na talagang annually nagkakaroon po tayo or minsan quarterly, not only to prevent fires but also to protect our community through mga ganitong activities. Ayon sa mga tagapag-organisa, layunin ng aktibidad na maprotektahan ang kalikasan sa pamamagitan ng pagpaparami ng mga luntiang espasyo, pagpapabuti ng kalidad ng hangin, at pagsuporta sa biodiversity sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga bakawan. Parte ito ng kanilang pangunahing mandato na Save Lives and Properties. Sa amin pong mandato na Save Lives and Properties, pinapakita dito na kung meron mang emergency ay handa ang tao. O kaya naman, sila merong preparedness na sinasabi. Mahalaga ang pakikilahok ng Adventist Community Services sa ganitong programa ng Bureau of Fire Protection dahil dito mas na papalakas yung antas ng kaligtasan. Ipinapakita rin ng ganitong inisyatiba ang kahalagahan ng pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan at ng mga faith-based organizations tulad ng Seventh-day Adventist Church sa pagsulong ng mga programang pangkalikasan at pangserbisyo sa komunidad. Bilang isang mamamayan, masarap at masaya makisangkot sa ganitong mga gawain, lalo na kung patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan bilang ito'y una-una nagiging bahagi o tulong para mabawasan yung tinatawag natin global warming sa kalagayan ng ating mundo. Pangalawa, proteksyon mula sa mga daluyong, lalo itong mangrove planting. Pangatlo, kaya kanina, ay future din ito ng mga susunod na henerasyon. So, para sa atin na mga kababayan, patuloy tayo na makisangkot, makibahagi sa ganitong mga gawain or tayo mismo ang manguna, lalo sa mga kabataan, para sa ikagaganda ng ating kalikasan. Ang mga bakawan po ang nagsisilbing panangga sa mga alon. Sila din po nagiging tirahan ng mga isda at saka ng iba pang mga lamang dagat. Sa ngayon po ang aming pong plano upang mapalago itong aming mga tanim na bakawan is magtanim pa ng mas madami at pag malaki na sila ay aming planong bakuran para maiwasan para sa mga taong nangunguha ng mga yamang dagat, isda, suso na sila ay mayasak or madaanan. Para sa ganung paraan, mas yayabong at mas lalaki ang mga bakawan dito sa aming barangay. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan at ng mga voluntaryong organisasyon, mas napapalakas ang advokasya ng pangangalaga sa kalikasan at mas napapalapit ang mga komunidad sa layuning mapanatili ang isang ligtas, malinis at masaganang kapaligiran para sa susunod na henerasyon. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, Ashley Katapang nag-uulat para sa Hope Today, HCMP News.